Asahan yan, lalo na sa mga laging dinarayo dahil sa mura ho ng bilihin. Tulad ito, bibisitahin today ni Maring Sue. Sa tingin yung face namin, tuwa-tuwa ang 168 Mall sa Divisoria sa Maynila. Good morning, Maring Sue! Good morning mga kumars. Nako, tama kayo. Alam mo, pagka magpapasko na ganito, lalong dumadagsa ang tao dito sa 168 Mall dahil syempre, dito nyo matatagpuan ng mga quality at mga pinakamurang items na swak sa ating mga budget, lalong-lalo na sa mga misis na nagtitipid. Kaya ngayon, para sa inyo mga kumars, mayroon akong pahuhulaan sa inyo. Titignan ko kung Kaya namin yan. suswak sa budget nyo. Halimbawa, itong dress na red na ito, magkano ang hula nyo? Price ito? Siguro mga 700. Ako mga Sanay! 600. Ako mga 500. Nako, talaga sanay kayo sa mga mamahalin, ano, tingnan mo. Pero alam niyo ba na ito ay 400 pesos lang? Wow! Uy, siya. Pwede siya pang-holiday. What about this one? This flower red na dress. Magkano hula niyo dyan? Wait, may printed eh. So, probably Printed, 750. 750. 750 ako, siguro 700. Ako, 500 pa rin. Okay. 500 lang Ay, lagi naka, naman. walang tumama sa inyo. Ano, Dahil magkano? alam niyo ba kung magkano yan? Bagay na bagay sa inyo, mga girls, mga kumars. Yan po ay 450 pesos pa. 50 pesos lang ang pinangat. Pang-party na to, holiday. Holiday party, tamang-tamang pampasko yan dahil di ba malapit na yung Christmas party natin. Anyway, sino sa inyo mahilig sa bag? Magkano sa tingin nyo itong yellow bag sa harap ko? Yan, yellow bag. Ayan. Ayan, Yellow Gusto bag. mo mga ano pa, buton-butones. Mahilaking bag. 750. 700. 680. Sino yung sumagot ng 700? Ako. Si Connie. Tama ka! Sa'yo na to! Sa'yo na yan, Connie! Babayaran ni Elaine, saka ni Andrew. Ayan, Tama yung hula mo. Okay, sa mga mahilig sa shoes, what about this wedge? Shoes. Teka, Hula niyo. Ako mga ano, kanyan, 450. 600. Ako 7 pa rin eh. Favorite Sige, yung halaga. 700. Oo. Mga kumars, medyo wala. Wala. Ano? Dahil alam niyo ba, itong sapatos na ito, itong wedge na ito, ay nagkakahalaga lang ng 300 pesos. Sorry. Akin ito. Dahil ako nakakalam. Mamaya, papakita pa namin sa inyo mga kumars yung mga dress for less items dito. Swak na swak sa budget to ng mga misis na nagtitipid gaya po natin. At syempre yung mga gift items dito na kahit mura, kapag ibinigay na natin sa ating mga pagbibigyan mga mahal sa buhay, mga inaanak, eh magmumukhang mga mamahalin. Nasa ano lang ho yan, sa estilo ng pag-gift wrap natin sa kanila, pagbalot natin doon sa mga regalong ibibigay natin. Ngayong darating na Pasko, so wag po kayong aalis dahil marami kayong mamimiss. Magbabalik po ang unang hirit. Lahat kami nakatutok sa damit kasi papabili na kami. Ako yung Maring Sue. Yeah, ako yung may design. Ayan. Paano ako? Ako yung sapatos. Bag. Denim. Oo, why not? At sa mga hanap naman dyan ay mga Christmas decor, aba, hindi kailangan ng mga usong display lang ang gamitin. Eh, para maibal sa inyong mga kapitbahay, gumamit ng mga unique na pang-dekorasyon. Tulad na lang po nitong mga suggestion namin. Panoorin niyo po ito. Sa pagpili ng dekorasyon ngayon na lalapit na Kapaskuhan, iba syempre kapag unique at kakaiba. Dito sa San Juan, natagpuan namin ang ilan sa pinaka-unique at kakaibang Christmas decorations na talaga namang angat sa karamihan. Pagpasok pa lamang, bubulaga na sa inyong iba't ibang kulay ng Kapaskuhan. Mula sa red, blue, white, at usong kulay ng Pasko 2010 ang gold. Sabayan pa ng iba't ibang klaseng Christmas trees. At Christmas balls na gawa sa iba't ibang materyales. For every year, meron motif. Sinusunod natin yung motif. Kaya lang, the Filipinos are most on traditional decor, which is red, green, and gold. Isa pang agaw pansin na Christmas decoration ay ang iba pang reindeer designs. Mayroong gawa sa shells, paper mache, vines ng isang halaman, pine cones at wires. Ang kwagong ito gawa sa pinagdikit-dikit na branches ng isang pininturahan ng gold para maging akma sa tema ng Pasko ngayong taon.
Samantalang ang star centerpiece naman na ito, pinreserve na. Pero ang pinaka-dinarayo dito ay ang fossilized leaves na ginagawang Christmas ornaments. E na-export pa nga ito sa ibang bansa dahil na rin sa tibay at kalidad. The different kinds of nuts, we avoid using plastics para makatulong tayo sa nature. Ngayong Pasko, hindi masama maging unique at makabago. Pero sana'y sa likod ng magarabong palamuti ay di natin makakalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. At yan ay ang kapanganakan ni Jesucristo. Oh, yun naman pala yung pwede natin gawin para... Naalala ko tuloy na hindi pa naka-decorate yung bahay. Thanks, Unang Hirit. Oh, ito, naalala ko rin na birthday ngayon ni Ate Telay. Ate Telay, happy birthday! Happy birthday! Hi, Sino Tito ba? Vic Nag-iisip and Tita tuloy ako. Mary Ann. Yan. O, mag-isip ka na may birthday Oo. today. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood pala ng Pinoy MD. Ay, oo nga. Kasi talagang, alam mo, natutuwa Ang tindi ng kami. ratings show daw, ha? Yes. Mga 20 plus. Sus, sana nga dumating doon. At kanina madaling araw, maulan na naman. Napansin mo, pare. Oo nga. Isabay nyo pa yan sa lamig ng Christmas season. Kailangan talaga ng mga pampainit. Totoo yan. Kaya heto ho ang mga masarap at mainit na noodles. Naku, Japanese style. Japan, I love kain na. it. We love it. Sa maulan at malamig na panahon, bagay na pampainit ang noodles. At pagdating sa masarap na dish na ito, panalo ang mga Japanese noodles. Sa kainang ito, 4 ang masarap na klase nito. Una dyan ang udon, ang thickest Japanese noodles. White noodles na wheat paste ang udon. Espesyal ito dahil sa traditional nabe pot ito niluluto. Nabiyaki udon namin, niluluto siya sa nabe pot. So doon na siya. Lalagay natin yung mga vegetables niya, noodles kasama na. Pero bago ito pakuluan, nilalagyan ito ng signature Japanese udon sauce na lalong nagpapalinamnam sa manamis-namis itong lasa. Mga kapuso, may sotanghon look-alike din ng Japanese noodles. Ito ay ang glass noodles. Tulad ng udon, perfect ito sa hot noodles. Ayun yung pinaka-manipis namin na noodles, soup. Na ginagamit namin sa sukiyaki. Yung sukiyaki namin, medyo inadapt namin yung panlasa ng Pilipino. Medyo, medyo sweet ng konti. Very Pinoy ang noodle soup na ito dahil sagana ito sa sahog. Meron tong pechay bagyo, carrots, mushrooms, onion leeks, tofu at beef. Pero bago ka pa tuluyang matakam, kailangan mo ring matutunan kung paano to kainin the Japanese way. Ang tamang pagkain nun, ididip mo yung niluto mo dun sa egg bago mo subo. No sweat naman ang pag-prepare ng noodles na ito dahil all you have to do is mix everything in a bowl. Cold noodles to. Kaya hindi ito kailangan pang pakuluan. Paborito daw ito ng mga Hapon dahil sa authentic Japanese ingredients na meron to. Tulad ng dried seaweed na wakame, nori, crab stick at tempura. At last but not the least, ang noodles na gawa sa green tea, ang cha soba. Don't worry dahil hindi naman ito kasing pait ng green tea dahil sa special sauce na kapartner nito. At tulad ng sukiyaki, dinidip din ito sa hilaw na itlog bago kainin. Tapos ang dip naman niya, may quail egg na yung itlog ng pugo. Lalagay mo doon sa dip niya. Tapos pag kinain siya, yung chopstick, didip mong ganon, saka sinusubong ganon. Para mas lalo mo ito ma-enjoy, pwede rin tong kainin with shrimp tempura. O, natakam ka ba? Mapa-hot or cold noodles, tsak na must try ang mga kakaibang Japanese noodles in the metro. Alright, from Persia with Love. Ano nga ba ang pinakamasarap na export ng Persia or otherwise known as Iran? Walang iba kundi ang kebab or kabab. Depende sa inyo, di ba? At mas papasarapin pa yan mamaya ni Chef Tristan. Kaya kung gusto yung malaman ng kanyang recipe, tutok lang kayo dito sa Unang Hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit.